Elevator. Madalas akong nag-overtime sa opisina. Bilang isang graphic designer, normal na sa akin ang magpuyat sa paggawa ng mga revisions. Pero nitong nakaraang linggo, naging mas kakaiba ang mga gabi ko sa trabaho. Habang halos alas 11 na ng gabi, ako na lang ang natitira sa opisina. Tahimik na ang buong floor. Tanging tunog ng aircon at ang pag-click ng mouse ang naririnig ko. Na-realize kong sobrang gutom na pala ako, kaya napagpasyahan kong bumaba para bumili ng pagkain sa convenience store sa baba ng building. Pumunta ako sa elevator. Nagmamadaling pinindot ang button pababa. Habang naghihintay, napansin kong parang mas malamig kaysa karaniwan ang paligid. Naramdaman ko ang kilabot sa batok ko, pero binura ko ito sa isip ko. Pagod ka lang, bulong ko sa sarili. Bumukas ang elevator at agad akong pumasok. Mag-isa lang ako. Pinindot ko ang G para sa ground floor. Habang pababa ang elevator, naramdaman kong parang bumabagal ito ng higit sa normal. Sinilip ko ang monitor na nagpapakita ng floor number. 10, 9, 8. Bumagal palalo. Bigla itong tumigil sa 6th floor. Hindi naman ako pumindot dito. Naisip ko, wala namang ibang tao kanina. Bumukas ang pinto, walang tao. Sumilip ako, tinitigan ang madilim na hallway ng 6th floor. Ang alam ko, hindi na ginagamit ang floor na ito. Matagal nang bakante. Napatingin ako sa mga ilaw na parang masyadong madilim kumpara sa ibang floor. Magsasara na ang pinto ng elevator, kaya agad akong umatras pabalik sa loob. Pero bago ito tuluyang magsara, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Pagtingin ko sa salamin ng elevator, nanlaki ang mata ko. May nakatayo sa likod ko. Isang babae, duguan ng damit, magulo ang buhok, at blanko ang tingin. Nang makita ko siya, bigla siyang ngumiti. Isang ngiti na nakakakilabot. Napasigaw ako at mabilis na umatras sa gilid ng elevator. Pero pagharap ko, wala na siya. Nanginginig ang mga kamay ko habang paulit-ulit kong pinipindot ang G. Pagdating sa ground floor, mabilis akong lumabas ng elevator. Tumingin pa ako pabalik, pero wala na ang babae. Pagod ka lang, imagination lang yun. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pagbalik ko sa opisina matapos bumili ng pagkain, tila mas malamig ang paligid. Hindi ko na binuksan ang mga ilaw. Gusto ko na lang matapos ang trabaho para makauwi. Habang nagtatrabaho, naririnig ko ang mga mumunting tunog sa paligid. Parang may naglalakad, pero walang tao. Pilit kong binaliwala ito, hanggang sa maramdaman ko na naman ang malamig na hangin sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pero sa peripheral vision ko, parang may aninong gumalaw. Nagmadali akong isave ang trabaho ko. Pero bago ko pa matapos, biglang namatay ang monitor ko. Sabay sa pagpatay ng ilaw ng opisina. Natulala ako. Nanginginig ang buong katawan. Tanging ang ilaw mula sa hallway ang nagbibigay ng konting liwanag. Dahan-dahan akong tumayo. Akmang lalabas ng opisina. Pero narinig ko ang elevator.
Tumingin ako sa hallway. Nasa dulo lang ang elevator. Bumukas ang pinto nito. Walang tao. Pero ramdam ko ang malamig na presensya mula roon. Bigla kong narinig ang mga yapak mula sa loob ng elevator. Palapit ng palapit. Hindi ko na hinintay. Tumakbo ako palabas ng opisina. Dumiretso sa hagdanan. Hindi ko na alintana ang hingal o pawis. Basta makalayo lang. Nang makauwi ako, halos hindi ako makatulog. Buong gabi akong nakatitig sa pintuan ng kwarto ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kinabukasan, nag-leave ako sa trabaho. Ayoko nang bumalik. Pero sa bawat tahimik na gabi, naririnig ko pa rin ng elevator. At minsan, kapag natutulog ako, nararamdaman kong parang may nakatayo sa gilid ng kama ko. Sa dilim, nakikita ko ang anino ng isang babaeng may dugo ang damit, na parang nakangiti. Isa akong nurse na nagtatrabaho sa isang ospital sa Quezon City. Kilala ang ospital na ito hindi lamang dahil sa galing ng serbisyo, kundi pati na rin sa mga kababalaghan na bumabalot dito. Nung una, hindi ako naniniwala sa mga kwento. Iniisip kong mga kwentong barbero lang ang mga iyon. Pero isang gabi, lahat ng paniniwala ko ay nabaligtad. Bandang 11:00, kakatapos ko lang ng 16-hour shift sa ICU. Napagod na ako ng husto at gustong-gusto ko nang umuwi. Sumakay ako sa elevator mula sa ika-8 palapag. Sa pagod ko, hindi ko napansin agad na parang mas malamig kaysa dati ang loob ng elevator. Habang bumababa, huminto ang elevator sa ika-6 na palapag. Alam kong walang dapat tao doon dahil ang palapag na iyon ay sarado na matapos ang isang insidente noong 1990s. Isang sunog ang kumitil sa buhay ng maraming pasyente. Nagsisilbing storage area na lang iyon ngayon. Nang bumukas ang pinto, wala akong nakitang tao. Pero may malamig na hangin na pumasok sa elevator. Napakagat-lahbi ako at naghintay na lamang na magsara ang pinto. Pero bago ito tuluyang magsara, narinig ko ang tunog ng sapatos na dumadagundong sa hallway, papalapit sa elevator. Biglang may lalaking sumulpot mula sa dilim. Nakasuot siya ng lumang hospital gown na tila sinunog sa gilid. Tumayo siya sa harap ng pinto at nakatitig lang sa akin. Sa kaba ko, pinindot ko ang button para isara ang pinto, pero hindi gumagana ang elevator. Pinindot ko ulit ang button para sa ground floor, pero sa halip na bumaba, nagsimula ang elevator na umakyat. Tumigil ito sa ika-10 palapag na nakadesignate bilang psychiatric ward. Pero nang bumukas ang pinto, hindi ang karaniwang pasilyo ng ospital ang nakita ko. Sa halip, isang madilim na kwarto ang bumungad, puno ng mga lumang kama at sirang kagamitan. Gusto mo bang makita ang totoo? Narinig ko ang boses ng lalaki sa likod ko. Malamig at mabagal. Lumingon ako. Ngunit wala siya. Sa halip, nakita ko ang kanyang refleksyon sa salamin ng elevator. Nakatingin siya sa akin. Ngunit ang mukha niya ay duguan at may malalalim na hiwa. Dali-dali kong pinindot ang button ng close para isara ang pinto. Ngunit hindi ito gumana.
Pakiramdam ko'y pinipilit akong lumabas. Napilitan akong lumakad papunta sa kwarto. Sa loob nito, naramdaman kong tila sumikip ang hangin at ang paligid ay parang umiikot. May mga anino na gumagalaw sa gilid ng aking paningin at ang boses ng lalaki ay patuloy kong naririnig sa bawat sulok. Biglang nagkaroon ng sigaw, hindi lang isa, kundi maraming boses na tila nagmumula sa paligid. Sa gitna ng kwarto, nakita ko ang isang malaking itim na bagay na tila gumagalaw. Parang may mga kamay na lumalabas mula rito. Mabilis akong tumakbo pabalik sa elevator. At sa aking pagmamadali, natapilok ako. Habang sinusubukan kong bumangon, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humihila sa akin pabalik sa kwarto. Halos mapasigaw ako sa takot. Pero bigla kong narinig ang isang pamilyar na boses. Bumangon ka, ngayon na. Nang lingunin ko, nakita ko ang refleksyon ng lalaki sa elevator. Ngunit may kakaiba. Hindi na siya mukhang masama. Sa halip, para siyang nagbibigay babala. Tumayo ako at tumakbo papasok sa elevator. Nang maisara ko ang pinto, biglang lumiwanag ang paligid. At naramdaman ko ang bigat ng hangin na bumalik sa normal. Pagdating ko sa ground floor, iniwasan kong tumingin sa salamin o sa kahit sino. Tumakbo ako palabas ng ospital at huminga ng malalim sa labas. Pero bago ako makalayo, may matandang janitor na lumapit sa akin. Sila'y mga nawawalang kaluluwa. Huwag mong baliwalain ang nangyari. Binalaan ka nila. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Tumango lang ako. Pag-uwi ko, agad akong pumunta sa banyo para maghilamos. Napansin ko ang aking refleksyon sa salamin. Hindi ko nakikita ang sarili ko, kundi ang lalaki sa elevator ang naroon. Nakangiti. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot, ang trauma, at ang hindi maipaliwanag na nangyayari tuwing nasa elevator ako. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam nito o kung may nakikita na akong hindi dapat makita. Noong una, inisip kong normal lang ang lahat. Late na ako sa trabaho, kaya kahit kinakabahan ako, napilitan akong gumamit ng elevator. May chismis kasi sa building na ito. May mga hindi raw maipaliwanag na pangyayari dito, lalo na sa gabi. Pero sino ba naman ang maniniwala sa ganun? Diba? Pagpasok ko, napansin ko agad na basa ang sahig. Ang weird kasi hindi naman umuulan sa loob ng building. Tapos, napansin kong may mga yapak na basang-basa papunta sa sulok ng elevator. Wala namang tao. Inisip ko, baka may nauna lang na gumamit. Pinilit kong huwag pansinin, pero habang umaandar ang elevator, parang mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Pagdating sa second floor, bumukas ang pinto, pero wala namang tao. Nag-antay ako ng ilang segundo, pero walang sumakay. Nang magsasara na ang pinto, parang may narinig akong buntong hininga sa likod ko. Lumingon ako. Walang tao. Napakapit ako sa gilid ng elevator. Kalma lang, Ramil, sabi ko sa sarili ko. Pero simula noon, hindi na ako mapakali. Para bang may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita.
Kinabukasan, kahit na medyo kinakabahan pa rin ako, kailangan ko talagang sumakay ulit sa elevator. Wala akong choice. Pagpasok ko, mas maikli naman ang biyahe ko, pero mas kakaiba ang nangyari. Sa third floor, biglang nag-flicker ang ilaw. Sandali lang naman, pero sapat na para mapatigil ako. Pakiramdam ko, may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Nilingon ko ulit ang salamin, pero wala pa rin. Pagdating sa floor ko, hindi agad bumukas ang pinto. Sinubukan kong pindutin ang button, pero ayaw. Sa salamin ng elevator, napansin ko ang isang bagay na hindi ko agad naintindihan. May bata, nakaupo sa sulok, nakayuko. Parang may hawak na laruan, pero hindi ko makita ang mukha niya. Sumigaw ako. Sino ka? Bumukas bigla ang pinto. At nang lumabas ako, wala na ang bata. Tumakbo ako papunta sa opisina. Hindi ko na kinausap ang kahit sino. Ayoko nang balikan yung nangyari. Ayoko nang isipin. Pero ang pinakamasama ay nangyari nung isang gabi. May brownout sa building, pero gumagana ang elevator dahil sa generator. Gusto ko nang umakyat gamit ang hagdan, pero sobrang dilim at pagod na rin ako. Kaya wala akong nagawa kundi sumakay ulit. Pagpasok ko, ang unang napansin ko ay ang malamig na temperatura. Parang nasa loob ako ng freezer. Sa bawat floor na dinadaanan, may naririnig akong tunog. Kaluskos. Parang may naglalakad sa labas ng elevator. Sa fifth floor, bumukas ang pinto. Nakita ko ang isang lalaki. Duguan ang mukha niya. Parang binagsakan ng mabigat na bagay. Pero nakatayo lang siya. Hindi sumasakay. Nakatitig lang sa akin. Pero imbes na umakyat o bumaba, dumiretso ang elevator sa basement. Hindi ko naman pinindot ang basement. Pagbukas ng pinto, sobrang dilim. May liwanag lang mula sa elevator ang tumama sa pader. Pero may nakita ako. Sa dilim, parang pamilyar ang lugar. Nakita ko ang isang lalaking may hawak na kutsilyo. Nakatayo sa harap ng isang babae at isang bata. Sigawan, iyakan, tapos biglang hinampas ng lalaki ang babae gamit ang kutsilyo. Tumila po ng dugo sa pader. Tumakbo ang bata papunta sa closet at nagkubli. Biglang bumalik sa akin ang lahat. Ako yung batang yon. Ako yung nagtatago sa closet habang pinapatay ng tatay ko ang nanay ko. At nasa parehong basement ako ng bahay namin noon. Napahiga ako sa sahig ng elevator. Humihingal, nanginginig. Biglang bumukas ulit ang pinto. Wala akong makita. Dilim lang. Ramil, okay ka lang? Tanong ko. Ako nga pala si Mike, ang kapitbahay ni Ramil. Ako ang nagsulat ng confession na ito base sa kwento niya. Hindi ko alam kung totoo ang lahat, pero gusto kong malaman ng iba ang epekto ng trauma. Matagal na siya nasa mental hospital. Hindi niya matanggap na napanood niya lahat ng ginawa ng tatay niya. Hanggang ngayon natatakot pa rin siya sa lugar na maliit at madilim, gaya ng elevator. Handa ka na bang harapin ang iyong takot? Ipadala ang iyong kwento at sama-sama nating dalhin ito sa loob ng kadiliman horror stories.